Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 2 ng paggawa natin ng mini oven dito sa taas ng bundok para makapagluto tayo dito ng tinapay o kung ano man pwede nating isalang dito. At ginamit ko na din dito yung ginawa nating basket sa paghakot ng lupa. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Pagbalik ko dito kinabukasan ay nagdala na ako dito ng pamputol ng alambre dahil nung nakaraan ay akin itong nakalimutan kaya hindi ko natapos itong aking nasimulan. Mataas na rin yung araw ang pagkakit ko dito sa bundok kaya medyo malinsangan na itong ating kapaligiran. Binalutan ko na muna ito ng alambre mga kapugi para kapag nilagay natin ito ng putik mamaya ay mabilis naman itong kumapit. At nung natapos na ako dito sa paglagay ng alambre, yung natira ko ditong kabilya nakaraan ay pinutol ko ito ng 3 piraso. Ito lang naman yung mahirap dito dahil wala tayong langgaring bakal kaya mano-mano tayo sa pagputol nito. Pinatuhid ko lang din ang bawat dulo nito gamit ang martilyo. Ganito talaga kapag kulang ang iyong kagamitan dito sa taas ng bundok. Kailangan mo na lang talagang pagtiyagaan at diskartehan kung ano ang available dito. Pagkatapos kong magputol nitong bakal ay nilagay ko na kagad dito sa ating ginagawang mini oven. Buti na lang ay sumakto ang haba sa kanyang pinaglalagyan kaya tinilayan ko na kagad ito ng alambre para hindi ito magalaw pag nilagyan na natin ng putik. At kumuha rin ako dito ng pansapin na karton yung ating gagamitin. Gumupit lang ako dito na sakto lang sa ating kailanganin dahil nakadikit lang dito yung bakal sa pinapatungan. Ginawan ko na lang ito ng paraan para mailatag ito ng lubusan. Naglagay ako nito upang ang putik hindi mahulog sa ilalim at buti na lang ay meron akong yero dito nakita. Inilagay ko lang ito sa gitna para hindi ganong mainitan yung kahoy sa ilalim kapag ito'y ginagatungan na. At natapos ko na dito ang frame ng ating mini oven mga kapugi kaya kumuha na kagad ako dito ng itak dahil magsisimula na tayo dito maglagay ng putik. Pero bago yun ay kukuha muna tayo dito ng kugon. Dito lang yan malapit sa aming kubo mga kapugi. Ito yung gagamitin natin na ipanghalo sa putik para lalo pang tumibay ang paggawa natin ng mini oven. At nung medyo marami na itong aking nakuha ay kagad ko naman itong dinala dito sa ating kubo. Pero inilagay ko lang muna ito sa tabi dahil kukuha pa tayo dito ng lupa. Pumasok muna ako dito sa kubo dahil kinuha ko dito yung asadol at basket na ating gagamitin sa paghakot at pagbungkal ng lupa. Ito yung purpose ko sa paggawa natin ng basket mga kapugi para may magagamitan tayo dito sa taas ng bundok. At ang bahay ng anay pala ang gagamitin natin putik mga kapugi dahil malambot ito at pino kaysa sa ordinaryong lupa. Kaso itong ating nakita ay inabandona na ng mga anay dahil sa nung nag-alis dito ng aking biyanan ng kahoy at damo ay nadaanan ito ng apoy nung naggatong siya dito. Ang bahay ng anay pala mga kapugi ay gawa pala sa pinaghalong lupa, laway at dumi nito kaya mataas din ang sustansya nito para sa halaman. Maganda rin ito sa gagawin nating mini oven dahil may halong clay din ito. At nung napuno na itong basket ng lupa ay kagad ko naman ito dinala sa ating kubo. May nakahanda na ako ditong sako sa paglalagyan natin nito dahil dito tayo maghalo. Pagkatapos ko dito maghakot, maganda din ang pwesto natin dito dahil nasa lilim tayo ng puno ng niyog. At pagkatapos ko dito maghakot ng lupa ay kagad ko naman itong dinoro gamit ang aking kamay. Madali lang naman itong paghiwalayin dahil sa malambot lang ito at pino na ang lupa. At may dala pala ako ditong simento. Isasabay natin ito sa paghalo para lalo pang tumibay itong ating ginagawang mini oven. At nung nadurog ko na itong lupa ay dito ko na inilagay ang simento. Kumuha lang ako na sakto lang sa kailangan natin dito at pinaghalo ko lang ito ng mabuti at gumawa na ako dito ng butas sa gitna. Kumuha na din ako dito ng tubig. Imbaka namin ito ng tubig ulan. Pagkatapos ay binusan ko na din itong hinalo nating lupa at habang naghahalo ako dito bigla kong naalalang putol-putulin ko pa pala muna itong nakuha nating kugon. Pagkatapos ay isinabay ko na din ito sa paghalo dito sa putik. Minamasahe ko lang ito ng mabuti para yung mga bubu pang lupa ay madudurog pa natin. Bago ko ito ilalapat sa gagawin nating oven ay inayos ko na muna dito itong damit natin. At nagsimula na ako dito maglagay ng putik dito muna banda sa pinakaibaba. Dapat ay makapal ang ibaba nito mga kapugi para hindi umabot yung init doon sa kahoy sa may ilalim. Kapag magsimula na tayong magatong sa ating ginagawang mini oven, hindi man gaanong kagandahan yung ating ginagawa dito mga kapugi. Ang importante ay meron tayong mapapakinabangan at magagamitan kung atin na itong kailangan. At kung naubos na yung putik nating ginawa ay patuloy lang ako dito sa paghakot ng lupa at ginamitan ko na ito ng itak para madurog itong nakuha natin lupa. Ulit-ulit lang din dito yung aking ginagawa. Natapos na pala ako dito sa ibaba mga kapugi kaya akin namang lagyan itong kanyang katawan at dahan-dahan lang din ako dito sa paglapat ng putik dahil baka maalis ito sa kanyang pwesto. At sa labas lang muna ako dito nagsimula, mamaya ko nalagyan ito dito sa loob.
At nung natapos na ako dito sa kanyang katawan, ay nilagyan ko yung mga maninipis na tapal dito sa mga gilid. At nagsimula na din ako dito sa kanyang harapan para pumantay at banda naman tingnan. Pinantay ko lang din dito yung kanyang katawan at tinignan ko meron pa dito pwedeng tapalan. At nung natapos na ako dito sa labas ng kanyang katawan, pinakapala naman natin ang loob nito. Tinakpan natin dito yung mga nakalabas na bakal at alambre dahil kapag ito ay iyong pinabayaan ay mabilis ito magkaroon ng kalawang kapag natatamaan ito ng apoy, at ito yung dahilan na mabilis itong maputol. Ginodouble check ko rin dito yung mga maninipis na area para malagyan natin kagad ito ng putik. At nung natapos na ako dito sa paggawa natin ng nuno sa punso, ay kagad ko naman itong ginatungan para mabilis matuyo itong kanyang katawan. At gumawa lang din muna ako dito ng pansamantalang takip ng ating mini oven mga kapugi. Gawa lang ito sa sinukat ko na karton. Nilagyan ko lang ito ng hawakan at putik doon banda sa kanyang likuran. At sinabay ko na dito sa pagpapatuyo dito sa apoy. At patuloy ko lang itong ginagatungan. Maya't maya ay akin na itong tinakpan dahil bababa na muna tayo dito ng bundok. Abangan nyo ang part 3 nito mga kapugi para makita nyo kung ano ang una nating isasalang dito. Kaya hanggang dito na lang muna ang aking video mga kapogi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay Otep Tolentino na taga Marabilis, Bataan, kay DJ Shell Subteam watching from Aklan, kay Jake Ramos Tagarino, kay Hernando Orly Sadiwa watching from Ayala Avenue, Makati City, kay Anolfo Sodekpa watching from Pabia, Iloilo, kay Amon ni Clark, kay Roldan Marquez Prepose, kay Liza Kayabyab. Happy birthday nga pala sa kanyang anak ngayong January 18 na si Charlene Kayabyab, kay Jolie Jimenez Barnizo watching from Antipolo City, kay Josephine Risoliar Barnasia watching from San Jose, Surigao del Norte, kay Nonoy Mosquera watching from Pulumulok, South Cotabato, kay Pedro Lostado, kay mga Kasabaw Vlog watching from Nabuta City, kay Melanie Granado Gabito at sa pamilya niya dito sa Bulan, Sorsogon watching from Paris, France, kay Waray Kita Vlog watching from America at kay Richard Elarmo watching from Alberta, Canada. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.